Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang Season 4 ng Demon Slayer. Sa sandaling ito, ang Wind Hashira at ang Serpent Hashira ay nagmamasid sa isang sinaunang inabandonang kastilyo. Habang napagtanto nila na ito ang kuta ng mga demonyo, ginagawa nitong hindi mapalagay ang Wind Hashira. Lumalabas na maraming taga-nayon ang nahuli ng mga demonyo at dinala sa kastilyo. Biglang nakita ng Serpent Hashira ang isang batang babae na dinukot ng demonyo, kaya agad nila itong hinabol. Sa sandaling ito, naramdaman din ng demonyo na may sumusunod sa kanya, kaya naman mabilis siyang tumakbo sa loob. Nang dumating ang Serpent Hashira at Wind Hashira, naramdaman agad nila na maraming demonyo dito. Kaya umatake ang isang demonyo, ngunit mabilis siyang natalo ng Serpent Hashira. Pagkatapos ay sama-samang inaatake sila ng mga demonyo. Gayunpaman, lahat sila ay madaling talunin ng Wind Hashira, mabilis nilang natalo ang kawan ng demonyo. Sa sandaling ito, inutusan ng Serpent Hashira ang dalawang batang lalaki na bumalik, dahil napagtanto nilang napakadelikado ang lugar na ito. Biglang narinig ng Wind Hashira ang paghingi ng tulong ng isang batang babae, ngunit nakita niya ang maraming demonyo dito. Ang Wind Hashira ay agad na gumamit ng wind breathing. Sa isang hampas lamang, nilipon niya ang lahat ng mga demonyo, ngunit gayunpaman, maraming iba pang mga demonyo ang lumitaw. Ang Serpent Hashira pagkatapos ay gumamit ng serpent breathing, at napakadali niyang natalo ang kawan ng demonyo. Nakita ng demonyo na sila ay napakalakas. Napagtanto niyang sila ay matataas na miyembro ng Hashira ng Demon Slayer Corps, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Nang hinabol ng Wind Hashira, patuloy siyang hinaharangan ng kawan ng demonyo. Ngunit habang lumilitaw ang mga ito, lumalaki ang kanilang bilang. Kaya naman, nagpa siya ang Serpent Hashira na haharangin niya ang kawan ng demonyo, upang payagan ang Wind Hashira na iligtas ang babae. Pagkatapos ay ginamit niya ang ikatlong anyo ng Serpent Breathing, at madaling natalo ang mga demonyo. Habang naabutan ng Wind Hashira ang demonyong ito, inutusan niya ang kawan ng demonyo na umatake. Sa hindi inaasahan, sa isang hampas lang ng espada, natalo sila ng Wind Hashira, na ikinainis ng demonyo, kaya agad niyang itinapon ang dalaga. Sa kabutihang palad, nasalo ng Serpent Hashira ang babae. Agad na hinabol ng Wind Hashira ang demonyo, ngunit nahuhulog sila sa Infinity Castle, na ikinagulat nilang dalawa dahil napakaraming demonyo dito. Ngunit sinusubukan pa rin ng Wind Hashira na salakayin ang demonyong ito. Sa hindi inaasahan, nahayaan nila siyang makatakas. Sa puntong ito, pareho silang hindi alam kung nasaan sila, dahil ang daming demonyo doon. Samantala, katatapos lang ni Kanao sa kanyang misyon at bumalik. Ito ay lubos na nagpapasaya sa tatlong babae. Kaya hinanap ni Kanao si Shinobu, at sinabi niya sa kanya ang nangyari sa Swordsmith Village. Salamat kina Mitsuri, Muichiro, at Tanjiro, nagawa nilang talunin ang dalawang upper ranks. Ngunit ang hindi nila maisip ay kayang tiisin ni Nezuko ang sikat ng araw, isang bagay na laging ninanais ni Muzan. Kaya tiyak na susubukan niya ang lahat ng paraan para makuha si Nezuko. Ngayon, kailangang bumalik si Shinobu sa pangunahing punong tanggapan, para dumalo sa emergency meeting ng Hashira. Kaya't hiniling niya kay Kanao na tulungan siyang protektahan at alagaan si Nezuko. Sa panig naman ni Tanjiro, nagkamalay na siya. Nang malaman niyang inilipat na ang Swordsmith Village, at ligtas na ang lahat, gumaan ang pakiramdam ni Tanjiro. Dahil sa sobrang tindi ng labanan sa dalawang upper ranks, milagro na ang kanilang pagkapanalo at kaligtasan. Kung nalipat na ang Swordsmith Village, hindi na sila magugulo ng mga demonyo. Habang nagtataka pa ang binata, since 7 days na walang malay si Tanjiro, pero ngayon stable na at nakakain na, habang si Mitsuri at Muichiro ay walang malay lamang sa loob ng 2 araw, at naka-recover na sila, kaya sa tingin niya ay unti-unting naaabot ni Tanjiro ang antas ng isang Hashira. Pero mas nagulat siya, nang malaman niyang kayang tumayo si Nezuko sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bagay na hindi magagawa ng mga demonyo. Hindi rin alam ni Tanjiro kung bakit niya nagagawa iyon. Samantala, ang Hashira ay nagtitipon, upang maghanda para sa emergency na pulong. Nagulat ang Wind Hashira, na natalo ni Mitsuri at Muichiro ang dalawang upper ranks, kaya naiinggit siya, dahil hindi pa siya nakakaharap ng upper ranks. Biglang nagtanong ang Serpent Hashira tungkol sa sugat ni Mitsuri, na nagpasaya sa kanya. Napagtanto ng Stone Hashira, na kung mas maraming Hashira ang mamamatay, ang kanilang Demon Slayer Corps ay nasa panganib.
Curious din sina Shinobu at Giyo, kung bakit mabilis gumaling ang mga sugat ni Mitsuri at Muichiro. Sa sandaling ito, dumating si Amane. Ang sabi niya ay papalitan niya ang papel ng kanyang asawa sa pamumuno sa pagpupulong na ito, dahil napakalubha ng kalagayan ni Kagaya sa kasalukuyan. Napagtanto niya na hindi titigil si Muzan para makuha si Nezuko. Sa makatuwid, malapit nang sumiklab ang malakihang labanan. Sa puntong ito, ipinaalam niya kay Mitsuri at Muichiro, ang tungkol sa mga senyales na lumilitaw sa kanilang mga katawan kapag nakikipaglaban sa upper ranks. Katulad ng mga naunang esprimador na naka-corner kay Muzan noon, ito ay tinatawag na Demon Slayer Mark, na ikinagulat ng lahat, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito. Kapag may gumising sa Demon Slayer Mark, kung gayon, makakatulong din ito sa mga nasa paligid na magsimulang magising. Napagtanto niya, ang unang taong nagpakita ng Demon Slayer Mark ay hindi ang Pillars, ito ay si Tanjiro. Pagkatapos, si Mitsuri at Muichiro naman. Sobrang proud si Mitsuri kaya kinuwento niya sa lahat ang karanasan niya sa Demon Slayer Mark, na ikinagulat ng lahat, dahil hindi rin niya alam kung paano gisingin ang Demon Slayer Mark. Ngunit sinabi ni Muichiro sa lahat, habang siya ay nilalason, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang paghinga, hindi sinasadya, naalala niya ang kanyang mga alaala, at ang kanyang emosyon ay lumakas, na naging sanhi ng pagtaas ng tibok ng puso ni Muichiro sa 200. Maging ang temperatura ng kanyang katawan ay tumaas sa 39 degrees, dahilan upang magkaroon siya ng lagnat pagkatapos ng labanan. Pakiramdam ng Wind Hashira na ito ay masyadong simple. Napagtanto ni Amane na ang paggising sa Demon Slayer Mark ay kailangan para sa Hashira, kaya dapat silang magsikap na magsanay upang gisingin ang kanilang sariling Demon Slayer Mark. Nang matapos ang pulong, aalis na sana si Giyo, ngunit pinigilan siya ni Shinazu at Obanai, dahil kailangan nilang magplano ng kanilang pagsasanay. Gayunpaman, gusto pa rin niyang umalis, at sinabing iba siya sa kanila, na agad na ikinagalit ni Shinazu, sa pag-aakalang siya ay minamaliit. Nang sakupin na sana ni Shinazu si Giyo, pumalakpak ang Stone Hashira. Sa hindi inaasahan, gumawa siya ng pressure sa lahat, dahil gusto niyang maupo ang lahat at mag-usap ng magkasama. Samantala, kumakain pa rin ng marami si Tanjiro, para mabilis na gumaling, habang katatapos lang ng misyon ni Zenitsu at bumalik. Kaya't tinanggap siya ng 3 babaeng ito, na nagpasaya sa kanya. Inakala ni Zenitsu na miss na nila siya, ngunit sinabi nila, wala kaming maalala tungkol sa iyo. Gayunpaman, napakasaya nila na nakabalik si Zenitsu ng ligtas. Biglang nakita ni Zenitsu si Nezuko, at sinabi niya, welcome back. Ikinagulat nito si Zenitsu, dahil ang boses ni Nezuko ay masyadong kaibig-ibig, na nagpapasaya kay Zenitsu at gustong pakasalan si Nezuko. Ngunit sabi ni Nezuko, welcome back, Inosuke, na ikinadismaya ni Zenitsu, dahil hindi man lang matandaan ni Nezuko ang kanyang pangalan. Samantala, si Tanjiro ay nagtataka kung saan nagpunta si Inosuke, dahil kanina, tinuruan ni Inosuke si Nezuko kung paano tawagin ang kanyang pangalan. Biglang nahanap ni Hataro si Tanjiro. Natapos na pala niyang magpanday ng espada para sa kanya, na labis na ikinatuwa ni Tanjiro. Habang si Hataro ay labis na nasa sabik, at sinabi niya kay Tanjiro na tingnan ang talim ng espada. Nagulat ito kay Tanjiro, dahil napaka-espesyal ng espadang ito. Sinabi ni Hataro na ito ay huwad mula sa pinakamagandang metal. Nakita ni Tanjiro ang salitang destroy sa talim. Sinabi ni Hataro, ang dating may-ari ng espadang ito, inukit niya ang salitang iyon sa espada, at tanging ang Hashira lamang ang makakapag-ukit ng mga salita sa espada, na ikinagulat ni Tanjiro. Biglang nagalit si Hataro, dahil hindi pa niya natatapos ang paghasa ng espada, ginamit ni Tanjiro ang espada para lumaban, na ikinaawa niya sa espada, kaya kinailangan niyang patalasin muli ito mula sa simula. Pagkatapos ng pagbabanta kay Tanjiro, saka umalis si Hataro. Sa sandaling ito, pinagalitan ni Genya si Tanjiro, dahil sa sobrang ingay. Biglang pumasok si Inosuke sa silid, at gumawa ng gulo, na lalong naging maingay sa silid, na iniwan si Genya na walang magawa. Dumating pala siya para ibalita na magsisimula na ang training camp, na ikinagulat ni Tanjiro. Sinabi ni Inosuke na mga malalakas lamang na tao ang maaaring lumahok sa training camp na ito. Sa panig ng Hashira, tinatapos nila ang pagpaplano para sa kampo ng pagsasanay. Makalipas ang 3 araw, magsisimula na sila, dahil kailangan nilang lumakas kaagad, bago kumilos si Muzan upang makuha si Nezuko. Kaya tinawag itong Hashira Training, na ikinatuwa ng lahat, at humingi rin siya ng tulong sa dating Hashira. Sa panig ni Zenitsu, naiinip siya,
dahil kagagaling lang niya sa isang misyon at kailangang sumali sa pagsasanay. Ngunit tuwang-tuwa si Tanjiro, dahil sasanayin sila ng malalakas na Hashira. Iyon ang pinakamabilis na paraan para lumakas siya. Ngunit galit na galit si Zenitsu, dahil hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataong magpahinga, kaya umalis si Zenitsu sa pagkabigo. Pero nagpasalamat sa kanya si Tanjiro, dahil sa laban sa Upper Rank 4, salamat sa Thunder Breathing Technique na itinuro sa kanya ni Zenitsu, nagawang talunin ni Tanjiro ang Upper Rank 4, na labis na ikinatuwa ni Zenitsu. Hindi na siya nakaramdam ng inis kay Tanjiro. Sa panig ni Tengen, sinusubukan niyang sanayin ng mga Demon Slayer, upang palakasin sila para sa paglaban sa mga demonyo, na nag-iwan sa kanila ng pagod. Sa kabila ng kanyang pagiging mahigpit, naramdaman ng tatlong asawa ni Tengen na puno siya ng sigla, kaya't nagluto sila ng kanin para sa lahat, ngunit wala ng lakas na kumain. Sinabi niya na ang pagsasanay sa Hashira ay magiging mas mahirap. Lumalabas na si Tengen ang aasikaso sa pisikal na pagsasanay, habang si Muichiro ay magsasanay tungkol sa bilis, si Mitsuri ay magsasanay ng flexibility, si Obanai ay magtutuon sa swordsmanship, si Shinazu ay magsasanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at si Himejima ang hahawak ng pisikal na conditioning. Kaya pagkatapos ng training course ay makakatulong sa kanila na maging mas malakas. Sa panig ng Wind Hashira, itinulak niya ang lahat sa kanilang mga limitasyon. Ang Love Hashira ay nagtanim din ng takot sa kanila. Ang Serpent Hashira at Mist Hashira ay masigasig ding nagsasanay sa mga Demon Slayer. Sa panig ng Stone Hashira, pinaupo niya sila sa ilalim ng talon. Sa sandaling ito, nakatanggap ng liham si Tanjiro. Ipinaalam nila sa kanya na hindi sasali si Giyo sa Hashira training. Samantala, ipinaalam ni Amane kay Kagaya, na nagsimula na ang Hashira training, at kailangan nilang maghanda para sa paparating na labanan. Sa mga sandaling ito, napakahina ni Kagaya, kaya nagpapasalamat pa rin siya kay Amane, sa laging nasa tabi niya at nag-aalaga sa kanya. Sa panig ni Tamayo, sinasaliksik niya ang dugo ni Nezuko. Biglang may dumating na uwak para hanapin siya. Ito pala ay mensahero ni Kagaya, na ikinagulat niya, dahil mahahanap siya ng Demon Slayer Corps. Ipinaalam ng uwak kay Tamayo, na nais ni Kagaya na makipagtulungan sa kanya, dahil mayroon din silang isang taong may kaalaman sa pharmacology sa kanilang panig. Nais nilang magtulungan upang magsaliksik ng mga kakayahan ni Nezuko. Sa ganitong paraan, mabilis na matatalo ng Demon Slayer Corps si Muzan. Biglang naramdaman ni Yushiro na may pumasok, kaya agad niyang hinanap si Tamayo. Sa pagkakataong iyon ay naghinala pa si Tamayo kay Kagaya. Napagtanto niya na ligtas pa rin si Yushiro. Sinabi ni Kagaya na napakaraming kaalaman ni Shinobu tungkol sa katawan ng demonyo at pharmacology, kaya matutulungan niya si Tamayo na tapusin ang kanyang pananaliksik. Sigurado siya na sa pagkakataong ito ay matatalo nila si Muzan, at inimbitahan ni Kagaya si Tamayo sa punong tanggapan ng Demon Slayer Corps. Pagkaalis ni Kagaya, labis na nag-alala si Yushiro dahil natuklasan ang kanilang tirahan. Iminungkahi niya na umalis na sila. Ngunit napagtanto ni Tamayo, na ang immunity ni Nezuko sa sikat ng araw, ay nagbigay sa kanila ng bagong tagumpay, kaya nagpasya siyang lumipat sila. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito ay matatapos na niya ang kanyang pananaliksik. Ito ang kanilang huling relokasyon, at pupunta sila sa punong tanggapan ng Demon Slayer Corps. Sa oras na ito, natanggap na ni Tanjiro ang sulat ni Kagaya. Nagpaalam si Kagaya tungkol sa kanyang kalusugan, sinabi ni Kagaya na ang kanyang sakit ay napakalubha, kaya hindi niya mahanap si Giyo. Gusto niyang tulungan siya ni Tanjiro na makausap si Giyo, dahil si Giyo lang ang hindi sumali sa Hashira training. Kaya nagpa siya si Tanjiro na kakausapin niya si Giyo. Kinaumagahan, tinanong ni Aoi si Tanjiro kung saan niya balak pumunta. Sinabi ni Tanjiro na gusto niyang makita ang isang mahalagang tao. Biglang tinanong ni Tanjiro si Aoi, kung paano makipag-usap sa isang taong nag-iisa, ngunit hindi rin alam ni Aoi. Gayunpaman, naghanda si Aoi ng rice ball para kay Tanjiro, dahil kailangan niyang mapanatili ang kanyang lakas. Dahil dito ay masayang umalis si Tanjiro, kaya pumunta siya sa bahay ni Giyo. Habang nag-iisip si Giyo kung papapasukin ba niya si Tanjiro o hindi, agad namang pumasok si Tanjiro sa bahay, na ikinagulat ni Giyo. Sa sandaling iyon, hinikayat ni Tanjiro si Giyo na sumali sa Hashira training, at hiniling niya kay Giyo na tumulong sa pagsasanay sa kanya. Pero agad na tumanggi si Giyo. Naramdaman ni Tanjiro na galit si Giyo. Nagalit pala si Giyo dahil hindi kabisado ni Tanjiro ang water breathing. Gusto ni Giyo na si Tanjiro ang maging water Hashira, ngunit si Tanjiro ay lumipat sa paggamit ng sun breathing. Kaya humingi siya ng tawad kay Giyo,
Gayunpaman, sinunod pa rin niya ang mga pamamaraan ng water breathing. Sinabi ni Giyo na bakante ang posisyon ng Water Hashira, na ikinagulat ni Tanjiro, dahil si Giyo mismo ang Water Hashira. Ngunit sinabi niyang hindi siya ang Water Hashira, na ikinagulat ni Tanjiro, kaya sinabi ni Giyo kay Tanjiro na umuwi na. Gayunpaman, determinado si Tanjiro na manatili at hikayatin si Giyo. Pagsapit ng gabi, nakita ni Giyo si Tanjiro na natutulog dito, na ikinairita niya, kaya umalis siya, pero hinabol pa rin ni Tanjiro si Giyo. Araw-araw, patuloy na sinusubukan ni Tanjiro na hikayatin si Giyo, na naging dahilan upang mawalan siya ng antok. Hindi alam ni Giyo kung paano paalisin si Tanjiro. Kaya, nagpasya siyang sabihin kay Tanjiro ang totoo, hindi ako nakapasa sa final selection, nagulat ito kay Tanjiro. Lumahok pala si Giyo sa final selection kasama si Sabito, at malapit silang magkaibigan. Sa final selection, maraming demonyo ang napatay ni Sabito sa bundok na iyon, habang si Giyo ay nasugatan ng demonyo, na ikinasindak niya, ngunit iniligtas siya ni Sabito. Napagtanto ni Sabito na may natitira pang makapangyarihang demonyo, kaya ipinagkatiwala niya si Giyo sa iba, upang labanan ang demonyong iyon ng mag-isa. Gayunpaman, nawala ng malay si Giyo. Paggising niya, nakapasa na siya sa final selection, dahil 7 araw nang nakaligtas si Giyo sa bundok. Ngunit nabalitaan niyang namatay na si Sabito, kaya nawala ng pag-asa si Giyo. Pakiramdam ni Giyo ay hindi siya karapat-dapat, dahil hindi niya kayang pumatay ng mga demonyo. Kaya nagpasya si Giyo na huwag sumali sa Hashira training. Matapos marinig ang kwento ni Giyo, nagulat ito kay Tanjiro. Naramdaman niya ang matinding paghihirap ni Giyo, gaya ng laging sinisisi ni Giyo ang kanyang sarili, sa pagkamatay ni Sabito sa kanyang lugar. At kung nabubuhay si Sabito, naniniwala si Giyo na siya ay naging isang mahusay na Demon Slayer. Ipinaalala nito kay Tanjiro si Rengoku, dahil isinakripisyo rin ni Rengoku ang kanyang sarili para iligtas siya. Pinuno nito si Tanjiro ng matinding panghihinayang. Napagtanto niya na laging sinusubukan ni Giyo na mabuhay, at patuloy niyang sinisisi ang sarili, kaya sinabi ni Tanjiro kay Giyo, naaalala mo ba ang ipinagkatiwala sa iyo ni Sabito? Agad na pinaalala kay Giyo, nang sampalin siya ni Sabito, dahil gusto ni Giyo na mamatay kapalit ng kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagpoprotekta sa kanya. Sinabi ni Sabito, isinakripisyo ng iyong kapatid na babae ang kanyang sarili upang protektahan ka, at ipinagkatiwala ang hinaharap sa iyo. Kaya't napagtanto ni Giyo, na wala siyang determinasyon sa lahat ng oras na ito. Samantala, si Tanjiro ay nag-aalala, na ang kanyang mga salita ay maaaring patuloy na makasakit kay Giyo, kaya nagpasya siyang dalhin si Giyo para kumain ng pansit. Sa kabilang panig, si Shinobu ay naghahanda ng insenso para sa kanyang kapatid, at sinabi ni Shinobu na hindi siya sasali sa Hashira training, na ikinagulat ni Kanao. Sa puntong ito, sinabi ni Shinobu kay Kanao, ang tungkol sa demonyong pumatay sa kanyang kapatid. Sa panig ni Tengen, sinasanay pa rin niya ang mga Demon Slayer, ngunit napakahigpit niya, na nagtutulak sa kanila na magsanay ng pisikal sa mataas na intensidad. Ito ay nag-iwan sa kanila na pagod, pakiramdam na ito ay nagsasanay sa impyerno. Naka-recover na si Tanjiro, kaya agad niyang hinanap si Tengen, na ikinatuwa niya. Nalaman ni Tengen na si Tanjiro ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa upper ranks, at nagawa pa rin niyang mabuhay at makabalik. Kaya nagpasya si Tengen na subukan si Tanjiro. Sumali si Tanjiro sa sesyon ng pagsasanay. Sa hindi inaasahan, nalampasan ng madali ang lahat, na ikinagulat nila. Pagsapit ng tanghalian, muling nakipagkita si Tanjiro sa 3 asawa ni Tengen, na nagpasaya sa kanila. Pagkatapos ay binigyan nila ng tanghalian si Tanjiro, habang ang iba ay pagod na wala silang lakas para kumain. Nang gabing iyon, 2 Demon Slayer ang nagpatrolya. Sa pag-aakalang walang demonyong lilitaw ngayong gabi, bigla, isang mata ng demonyo ang nakatingin sa kanila. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Tanjiro ang pagsasanay, na madaling nalampasan ang mga pisikal na ehersisyo ni Tengen, na ikinamangha ng lahat. Nakakamangha ang tibay ng loob ni Tanjiro. Pagsapit ng tanghalian, tinanong nila si Tanjiro, ganun ba talaga kalakas ang upper ranks? Sinabi ni Tanjiro, napakalakas nila, at inilarawan niya sa kanila ang lakas ng upper ranks, na ikinatakot nila. Kaya nagsimula silang humanga kay Tanjiro. Sa puntong ito, ginawa ni Tengen ang susunod na ehersisyo, kinailangan nilang tumakbo sa paligid ng bundok, na nagdulot ng panghihina ng loob sa lahat, ngunit nanatiling masigasig si Tanjiro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tanjiro, na ang lahat ng Hashira ay talagang mabubuting tao,
at naalala niya ang paligsahan sa pagkain ng noodle kasama si Gyo. Kung matalo si Gyo, kailangan niyang sumali sa Hashira training. Kahit busog na si Tanjiro, sinubukan pa rin niyang talunin si Gyo. Sa panig ni Shinazo, gumawa siya ng appointment upang makipagkita kay Obanai. Nag-aalala sila na baka hindi sapat ang lakas ng mga Demon Slayer na sinasanay nila para labanan ng isang upper-rank demon. Napagtanto ni Obanai na iniisip ni Shinazo ang kanilang nakaraang misyon, kung saan sila ay hindi sinasadyang gumala sa Infinity Castle. Doon, napakaraming demonyo, kaya hinala nila na iyon ang yungib ng mga demonyo. Pagkatapos, bumalik si Shinazo upang suriin ang lugar, ngunit wala siyang nakita. Napansin ni Obanai na ang mga demonyo sa lungsod ay nawala, kaya naman, napagtanto niyang nagtitipon sila ng kanilang mga puwersa upang hanapin si Nezuko. Naramdaman niya ang isang napakadelikadong tanda na paparating, na ikinatuwa ni Shinazo. Nagpasya siyang makipagtambal kay Obanai para sa laban. Sa panig ni Tanjiro, tinulungan niyang magluto ang tatlong asawa ni Tengen, kaya nagtimpla sila ng tsaa para kay Tanjiro. Sa puntong ito, nagpasalamat sila kay Tanjiro sa labanan sa Entertainment District, dahil salamat sa grupo ni Tanjiro, nakaligtas sila kasama ang kanilang asawa. Hinimok nila si Tanjiro, pakiusap talunin mo si Musan. Sumang-ayon si Tanjiro sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Tengen na sasailalim sila sa espesyal na praktikal na pagsasanay sa labanan, kaya inutusan niya ang lahat na umakyat sa bundok. Nag-alala ang lahat dahil napakadilim sa bundok. Si Tengen ay magpapanggap na isang demonyo at sasalakayin sila, habang ang misyon ni Tanjiro ay protektahan ang lahat. Biglang may natamaan na nagdulot ng matinding pag-aalala sa grupo. Nakita ni Tanjiro na maraming tao ang nawalan ng kakayahan, kaya agad niyang sinubukang hanapin si Tengen. Sa sandaling iyon, humarap si Tengen sa kanila, na natakot sa binata, gayunpaman, mabilis siyang pinasuko ni Tengen. Binalaan ni Tanjiro ang lahat, na maaaring asahan ni Tengen ang lahat ng kanilang mga pag-atake, kaya kailangan nilang muling magsama-sama. Gayunpaman, agad na naglunsad ng isa pang pag-atake si Tengen. Hinarang ni Tanjiro ang kanyang welga, na ikinatuwa ni Tengen. Hinimok niya si Tanjiro na labanan siya ng buong lakas. Ang lahat ay nanonood habang si Tanjiro ay maaaring hawakan ang kanyang sarili laban sa isang dating Hashira, na ikinagulat nila. Napagtanto ni Tengen na mas lumakas si Tanjiro kaysa dati. Biglang nagrally ang lahat para suportahan si Tanjiro, na ikinatuwa naman ni Tanjiro, kaya sabay silang lumaban. Sa wakas, natalo pa rin sila ni Tengen. Pagkatapos ay pinagalitan niya sila dahil sa pagiging masyadong mahina, dahil hinayaan nilang talunin sila ng isang retiradong individual. Gayunpaman, nadama ng isang nagsasanay na ang pakikipaglaban sa isang Hashira ay labis na para sa kanila, ngunit umaasa pa rin sila na matatalo ng Hashira at Tanjiro si Musan, at lahat ay magbibigay ng kanilang lubos na suporta. Nang makita ang determinasyon ng mga nagsasanay, labis na ikinatuwa ni Tengen. Kinaumagahan, sinikap nilang magsanay ng mas mabuti. Napagtanto niyang wala nang dapat matutunan pa si Tanjiro dito, kaya pinayagan niya itong umalis. Sinabi ni Tengen, kung gusto nating matapos ang labanan na ito, kailangan nating talunin si Musan. Sa makatuwid, ipinagkatiwala ni Tengen ang misyon ng pagkatalo kay Musan kay Tanjiro, kaya naman, umalis si Tanjiro. Sa sandaling ito, nakarating siya sa kinaroroonan ni Muichiro. Nakita niya si Muichiro na nagsasanay ng husto sa mga trainees, na naging dahilan ng pagkapagod nila. Nagpatuloy si Muichiro sa pag-atake sa kanila, gayunpaman, napakabilis niyang kumilos, hindi nila siya natalo. Biglang namataan ni Muichiro si Tanjiro na ikinatuwa niya. Sa sandaling ito, ang uwak ni Muichiro ay patuloy na pinapagalitan ang mga trainees, dahil sila ay masyadong mahina. Samantala, hiniling ni Tanjiro kay Muichiro na sanayin siya. Kaya pinangunahan ni Muichiro si Tanjiro upang salubungin ang kanyang panday. Nakita ni Kanamori na gumaling na si Tanjiro. Ito ang nagpasaya sa kanya. Biglang inabot ni Muichiro kay Tanjiro ang isang espada, at sinabihan niya si Tanjiro na hawakan ng mahigpit ang espada. Inihagis ni Muichiro ang isang eroplanong papel sa espada. Sa hindi inaasahan, hinati ng papel na eroplano ang espada sa kalahati. Nagulat ito kay Tanjiro, dahil napakatalim ng espadang ito. Inimbitahan pala ni Muichiro si Kanamori dito, para makatulong siya sa pagpapanatili ng mga espada. Pagsapit ng gabi, ipinagpatuloy ni Muichiro ang pagsasanay sa kanila. Nagalit ang trainee na ito at inatake si Muichiro, ngunit madali siyang natalo ni Muichiro. Pinagalitan siya ni Muichiro dahil hinayaan siyang kontrolin siya ng emosyon. Kung ito ay pakikipaglaban sa isang demonyo, tiyak na mamamatay siya,
Kaya, natapos ang sesyon ng pagsasanay ni Muichiro. Tinanong ng isang trainee si Tanjiro, maaari mo bang hilingin sa Miss Hashira na sanayin tayo ng hindi gaanong mahigpit? Ngunit sinabi ni Tanjiro na ang pinakamahirap ay si Muichiro pa rin, dahil kailangan niyang magsanay ng walang humpay sa kanyang sarili. Sa puntong ito, pakiramdam ng lahat ay masyadong mahigpit si Muichiro. Biglang nakita ni Tanjiro si Muichiro na papalabas. Araw-araw na pala siyang lumalabas ng ganitong oras. Sa loob ng bayan, maraming demonyong mata ng isang bagong upper floor, at nakita niya si Muichiro. Sa sandaling ito, sina Shinazu at Obanai ay nag-aaway. Sa hindi inaasahan, nauwi sila sa isang tabla. Biglang dumating si Muichiro para sumama sa kanila. Ito ay lumalabas tuwing gabi, ang Hashira ay nagsasanay para sa labanan dito, kaya naman, sina Shinazu at Obanai ay nagpasya na magsanay kasama si Muichiro, kaya pareho silang inatake siya. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, lahat sila ay pagod na pagod. Tinanong ni Obanai si Muichiro, kamusta ang pagsasanay mo ngayon? Sinabi ni Muichiro sa kanila, ngayon, dumating si Tanjiro upang magsanay sa kanyang lugar, na ikinagulat nila, dahil hindi nila gusto si Tanjiro. Nangako sila na kapag nakatagpo nila siya, ipapakita nila kay Tanjiro ang lakas ng Hashira. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Muichiro ang pagsasanay sa mga trainees, gayunpaman, madali niyang natalo silang lahat sa labanan. Sa puntong ito, inutusan sila ni Muichiro na lumaban gamit ang mga tunay na espada. Nag-alala ito sa trainee, hindi man lang niya nagawang salakayin si Muichiro. Ngunit napagtanto ni Muichiro, na kontrol niya ang kanyang emosyon. Lumalabas na araw-araw niyang nakikitang bumalik si Muichiro na puno ng mga sugat, kaya napagtanto niyang mas nagsasanay si Muichiro kaysa sa kanya. Sa puntong ito, inamin ni Muichiro na nakagawa sila ng pag-unlad, kaya naman, umaasa siyang makakaligtas sila kapag nakikipaglaban sa mga demonyo. Pagkalipas ng maraming araw, nilabanan ni Tanjiro si Muichiro, na ikinagulat ni Muichiro, dahil ang mga kasanayan ni Tanjiro sa pakikipaglaban ay bumuti, at si Muichiro ay wala nang maituturo sa kanya. Iminungkahi ni Muichiro na pumunta si Tanjiro sa susunod na lugar ng Hashira. Nagulat ito kay Tanjiro, dahil 5 araw pa lang siya rito, habang ang iba ay kailangan pang manatili dito para sa pagsasanay, na ikinadismaya nila. Biglang inimbitahan ni Tanjiro si Muichiro sa isang paper airplane throwing contest, dahil alam niyang libangan ni Muichiro ang paghagis ng mga eroplanong papel. Kung matalo si Muichiro, hindi na siya ganoon kahigpit sa mga trainees. Kaya lahat sila ay nagsimulang maghagis ng mga papel na eroplano, ngunit ang papel na eroplano ni Tanjiro ay lumihis ng landas, kaya siya ay natalo. Bigla, lahat ng mga trainees na ito ay gustong makipagkompetensya sa isang paper airplane throwing contest kasama si Muichiro, na nagpasaya sa kanila. Napagtanto ni Tanjiro na naging mas malapit si Muichiro sa mga estudyante. Matapos ipakita sa kanila ni Muichiro kung paano etiklop ang mga eroplanong papel, nagawa nilang mapalipad ang mga ito ng mataas sa langit, na labis nilang ikinatuwa. Kinagabihan, ipinaalam ni Tanjiro kay Muichiro, na si Nezuko ang pinupuntirya ni Musan, kaya kailangan niyang maging mas malakas para protektahan ito. Ito pala ay ipinadala ni Tanjiro si Nezuko sa kanyang master para sa pangangalaga. Sabi ni Muichiro, sabay nating talunin si Musan. Kinabukasan, pumunta si Tanjiro sa lugar ni Mitsuri. Biglang naamoy ni Tanjiro ang honey. Talagang nag-aalaga si Mitsuri ng mga bubuyog para gumawa ng buttered pancakes. Kaya kinuha ni Mitsuri si Tanjiro para kumain ng buttered pancakes at uminom ng black tea. Mukhang masarap ang buttered pancake, na ikinatuwa ni Tanjiro. Si Mitsuri pa mismo ang nagpakain sa kanya, na ikinatuwa naman ni Tanjiro. Biglang binigyan ni Mitsuri si Tanjiro ng pink na damit. Lahat pala ng trainee dito ay kailangang magsuot ng ganitong kasuotan. Kaya tinuruan sila ni Mitsuri ng sayaw, para tulungan silang madagdagan ang flexibility ng kanilang katawan. Nang makitang iniunat ni Mitsuri ang iba pang mga trainee, nag-alala si Tanjiro. Ngayon, si Tanjiro na. Sobrang sakit ang naidulot nito sa kanya. Pagkatapos ng pagsasanay kasama si Mitsuri, pumunta si Tanjiro sa lugar ng pagsasanay ni Obanai, na labis niyang ikinatuwa. Ngunit sinabi ni Obanai, papatayin kita, dahil alam ni Obanai na nasiyahan si Tanjiro sa pagsasanay kasama si Mitsuri. Napag-alaman na dati ay sumulat si Mitsuri kay Obanai, at marami siyang napag-usapan tungkol kay Tanjiro, na ikinainggit ni Obanai kay Tanjiro. Habang si Tanjiro ay hindi maintindihan kung bakit siya nasusuklam sa kanya, dinala ni Obanai si Tanjiro sa lugar ng pagsasanay, na ikinagulat niya,
dahil ang lahat ng mga nagsasanay ay nakatali doon. Sinabi niya kay Tanjiro na gamitin ang kanyang espada dito, at iwasan ang mga trainees na ito na magsanay ng swordsmanship. Tinanong ni Tanjiro kung anong krimen ang kanilang ginawa. Ito pala ay iginapos sila ni Obanai dahil sila ay masyadong mahina, na ikinagalit niya. Sa puntong ito, ipinakita ni Obanai ang kanyang kakayahan sa espada kay Tanjiro. Nang makita ang bilis ng espada ni Obanai, nagulat ito kay Tanjiro. Nang turn na ni Tanjiro, nag-alala ang lahat, dahil natatakot silang matamaan sila ni Tanjiro. Nang makitang nag-aalangan si Tanjiro sa paghawak ng kanyang espada, dahil sa takot niyang tamaan ang ibang mga trainee, nagalit si Obanai, kaya nagpa siya siyang maging kalaban ni Tanjiro. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Tanjiro, at sa huli ay sinaktan siya ni Obanai. Gayunpaman, hindi sumuko si Tanjiro at nagpatuloy sa pagsasanay. Nakita niya na ang talino ni Obanai ay kakaiba, dahil ang kanyang espada ay maaaring umikot na parang ahas. Nagdadalawang isip pa rin si Tanjiro sa puntong ito. Pagsapit ng gabi, nagsisikap pa siyang mag-training, tapos sabay silang naligo. Ngunit nang makita nila ang tubig ay nag-alala sila, dahil ang kanilang mga sugat ay tumama ng matindi sa tubig. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Tanjiro ang pagsasanay kasama si Obanai, ngunit natalo pa rin siya ni Obanai. Pagsapit ng gabi, patuloy na naliligo si Tanjiro. Pagkaraan ng 4 na araw, nagsimulang bumuti si Tanjiro, kaya naisip niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban kay Obanai sa isang kagubatan, at nagawang harangan ni Tanjiro ang mga pag-atake ni Obanai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunit pa ni Tanjiro ang kamisete ni Obanai. Sa wakas, natapos ni Tanjiro ang kanyang pagsasanay, kaya pinayagan siya ni Obanai na umalis, ngunit binalaan niya si Tanjiro na huwag makipaglandian kay Mitsuri. Sa puntong ito, dumating si Tanjiro sa lugar ni Shinazu. Bigla niyang nakita si Zenitsu na mukhang takot na takot. Tinangka nitong tumakas si Zenitsu, ngunit nahuli siya ni Shinazu, at agad siyang nawalan ng malay. Sinabihan ni Shinazu si Tanjiro na buhatin si Zenitsu pabalik. Sa puntong ito, hiniling sa kanya ni Tanjiro na sanayin siya, ngunit hindi gusto ni Shinazu si Tanjiro, habang si Tanjiro ay hindi rin siya gusto, dahil inatake niya si Nezuko, na ikinainis ni Shinazu. Ngayon, sinanay ni Shinazu si Tanjiro at ang mga trainees sa labanan, kaya naintindihan niya kung bakit natatakot si Zenitsu. Si Shinazu ay hindi nagpakita ng awa sa kanila, at hindi man lang sila pinahintulutan na magpahinga. Kaya si Tanjiro ay nasuntok ni Shinazu sa mukha. Ngayon, malapit nang maligo si Tanjiro. Bigla niyang nakita si Genya na kausap si Shinazu, pero hindi kinilala ni Shinazu na nakababatang kapatid niya si Genya. Pinagalitan pa niya si Genya bilang walang talento, dahil hindi siya gumamit ng kahit anong breathing styles, at pinalayas niya si Genya. Gayunpaman, sinabi ni Genya kay Shinazu, na kumain siya ng laman ng demonyo para lumaban, na ikinagulat ni Shinazu. Agad siyang nagalit, na nagdulot ng pressure kina Genya at Tanjiro. Biglang inatake ni Shinazu si Genya. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya ni Tanjiro, kaya naman, sila ay itinapon sa labas. Akala ni Zenitsu ay babalik na si Shinazu, kaya nagkunwari siyang nahimatay. Sa sandaling iyon, galit pa rin si Shinazu kay Genya. Sinabi niya na kung umalis si Genya sa Demon Slayer Corps, papatawarin siya ni Shinazu. Dahil dito hindi komportable si Tanjiro, desidido siyang huwag hayaang itaboy ni Shinazu si Genya. Kaya't sinuntok ni Shinazu si Tanjiro sa tiyan, ngunit mahigpit na hinawakan ni Tanjiro ang kanyang kamay, at sinipa ni Tanjiro si Shinazu sa leeg, na ikinagulat ng lahat. Ngunit agad ding gumanti si Shinazu kay Tanjiro. Habang inaakay ni Zenitsu si Genya palayo, hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Shinazu. Pero sa huli ay sinuntok ni Genya si Zenitsu, dahil hindi niya hahayaang may mang-insulto sa kanyang kuya. Pagkatapos, sina Tanjiro at Shinazu ay nakatanggap ng pagsaway mula sa kanilang mga nakatataas, at hindi na sila pinayagang magsanay ng magkasama. Ngayon, sina Tanjiro at Zenitsu ay patungo sa lugar ng Stone Hashira. Bigla silang nakakita ng talon. Doon pala nagsasanay si Inosuke, na ikinagulat ni Tanjiro at Zenitsu. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hamejima sa likuran nila. Sinimulan niyang sanayin sina Tanjiro at Zenitsu, na nagsasabing kailangan nilang pagbutihin ang kanilang tibay ng binti, na makakatulong sa kanila na makapaghatid ng mas tumpak na mga strike. Kaya kinailangan nilang magsanay na nakatayo sa ilalim ng talon, pagkatapos, nagsanay sila gamit ang 3 wooden shields na ito. Sa wakas, kinailangan nilang itulak ang malaking bilog na bato na ito sa paligid ng bundok, na naging sanhi ng pagkahimatay ni Zenitsu, dahil nakita niyang napakahirap ng pagsasanay na ito.
Tinulungan ni Tanjiro si Zenitsu na lumusong sa tubig. Agad siyang nakaramdam ng sobrang lamig, na ikinatakot ni Zenitsu. Ngunit pinayuhan siya ni Murata na yakapin ang stone block. Nakapagtataka, naging mas mainit ang pakiramdam ni Zenitsu. Nagpumiglas din si Tanjiro na lumipat patungo sa talon, ngunit nakita niyang nagsisikap si Inosuke, kaya nagpa siya si Tanjiro na magsisikap din siya. Bigla niyang napansin na nahimatay si Inosuke, kaya sinugod siya ni Tanjiro. Ngayon, nagsimulang tumayo si Tanjiro sa ilalim ng talon. Pakiramdam niya ay masyadong malakas ang pressure ng tubig. Pinayuhan ni Murata si Tanjiro na kantahin ang Nanbatsu, upang matulungan siyang madagdagan ang kanyang konsentrasyon. Kaya't inawit ni Tanjiro ang Nanbatsu. Nang matapos ang pagsasanay, iniwan siya nito na pagod na pagod. Pakiramdam ni Tanjiro ay parang impyerno ang pagsasanay na ito. Ngayon, si Tanjiro at ang iba ay nagtanghalian. Habang natagpuan ni Inosuke si Hamejima na hindi kanais-nais, kinilala niya siya bilang pinakamalakas sa Demon Slayer Corps. Naramdaman din ito ni Tanjiro tungkol sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Zenitsu na nagsisinungaling si Hamejima, dahil hindi niya maaaring itulak ang napakalaking stone block. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Hamejima na walang kahirap-hirap na itinulak ang napakalaking bato, na ikinagulat ni Zenitsu. Kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsasanay. Si Tanjiro at Zenitsu ay nakatayo sa ilalim ng talon, ngunit si Zenitsu ay natangay ng tubig. Pagkatapos, nagsanay si Tanjiro sa pagbubuhat ng 3 malalaking wooden shields, at isang pagsasanay na lang ang natitira sa kanya. Habang ginagamit pa rin ng Upper 4 ang kanyang Demon Eyes upang maghanap sa buong bayan, kahit na nakita niya ang mga Demon Slayer, hindi pa rin natagpuan ni Nakime si Nezuko. Gayunpaman, labis na nasiyahan si Muzan kay Nakime, dahil tinutulungan niya itong paliitin ang lugar ng paghahanap. Si Nakime ay pinagmamasdan ng mabuti ang mga Demon Slayer. Samantala, nagpupumiglas si Tanjiro na itulak ang stone block, ngunit hindi niya ito maigalaw, dahilan para matumba siya. Biglang napansin ni Tanjiro na 3 tao na ang sumuko, ngunit pinalakas pa rin niya ang loob nila, na ikinatuwa nila. Patuloy na itinulak ni Tanjiro ang malaking bato, ngunit hindi pa rin natinag ito. Pagsapit ng tanghali, inutusan ni Tanjiro ang lahat sa paggawa ng rice ball. Nakita nilang napakasarap ng rice ball ni Tanjiro. Binanggit ni Tanjiro na anak siya ng isang tindera ng uling, kaya bihasa siya sa pagkontrol ng apoy para sa pagluluto, na labis na ikinatuwa ng lahat. Naalala tuloy ni Tanjiro ang kanyang pamilya, at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay, ngunit hindi pa rin niya mailipat ang stone block. Biglang dumating si Genya para hanapin si Tanjiro. Napagtanto ni Genya na tinulungan siya ni Tanjiro noon, kaya nagpasalamat siya kay Tanjiro. Nakita ni Genya na mas umitim ang marka sa noon ni Tanjiro, ngunit hindi ito namalayan ni Tanjiro. Pagkatapos, ginabayan din ni Genya si Tanjiro kung paano itulak ang block ng bato. Nang umalis si Genya, sinubukan muli ni Tanjiro, kaya nagsimulang mag-focus si Tanjiro, at naalala niya ang mga tagubili ni Genya, na tumulong sa pagtaas ng tibok ng kanyang puso at temperatura ng katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumalaw ng kaunti ang block ng bato. Sa puntong ito, tinawag ng mga trainees si Tanjiro para maghapunan. Nagtanong si Genya tungkol sa mga resulta ng pagsasanay ni Tanjiro, ngunit hindi pa siya nagtagumpay. Tinanong ni Genya kung may paraan ba para mas maging maitim ang marka sa kanyang noo, ngunit hindi rin alam ni Tanjiro kung paano iyon gagawin. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Tanjiro ang kanyang pagsasanay. Napagtanto niya na kailangan niyang itulak ang kanyang emosyon sa sukdulan, kaya naalala niya ang kanyang pamilya at si Rengoku. Sa hindi inaasahan, naging sanhi ito ng pag-igting ng emosyon ni Tanjiro, at nagawa niyang ilipat ang stone block. Lumitaw din ang Demon Slayer mark sa noo ni Tanjiro. Sa sandaling ito, dumating sina Zenitsu at Inosuke, na ikinagulat nila, dahil ipinagpatuloy ni Tanjiro ang pagsasanay. Patuloy niyang inaalala ang kanyang pamilya, tinulungan ang Demon Slayer mark sa noo ni Tanjiro na patuloy na lumitaw. At nagawa niyang itulak ang block ng bato, na ikinagulat ni Zenitsu at Inosuke, dahil nagawang ilipat ni Tanjiro ang malaking block ng bato na ito. Sa panig ni Muzan, iniisip niya ang plano ni Kagaya, at gusto niyang makita ang mukha nito. Habang sinusubukang i-maintain ni Tanjiro ang kanyang Demon Slayer mark, para tulungan siyang itulak pa ang stone block, ayaw din ni Inosuke na matalo kay Tanjiro. Kaya't sinubukan niyang itulak din ang block ng bato, na ikinabahala ni Zenitsu, dahil akala niya ay hindi niya ito magagawa. Biglang dinalhan siya ng kanyang ibon ng sulat. Sa puntong ito, pagod na pagod si Tanjiro, dahil nagawa niyang ilipat ang malaking bato ng napakalayo.
Biglang nahimatay si Tanjiro dahil sa dehydration. Naisip niyang baka mamatay siya at magpaalam sa lahat. Sa kabutihang palad, dumating si Hamejima sa oras na may dalang tubig para sa kanya. Tuwang-tuwa siya, dahil natapos na ni Tanjiro ang kanyang pagsasanay, at kinikilala siya ni Hamejima, dahil inuuna niyang iligtas ang lahat sa Swordsmith Village, habang nasa panganib ang buhay ni Nezuko. Ngunit sinabi ni Tanjiro na si Nezuko ang nagdesisyon. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Tanjiro kay Hamejima sa pagdadala sa kanya ng tubig. Naramdaman ni Hamejima na ibang-iba si Tanjiro sa ibang mga bata. Napag-alaman na dati nang nag-ampon si Hamejima ng mga naulilang bata. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanya, dahil ang mga bata ay masunurin at nakikinig sa kanya, kaya si Hamejima ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay. Ngunit isang gabi, isang batang lalaki ang tinugis ng mga demonyo, dahil hindi siya nakinig kay Hamejima at umuwi ng maaga. Sa katunayan, inakay pa ng bata ang demonyo pabalik sa templo, para iligtas ang sarili. Pumasok ang demonyong iyon sa templo at pinatay ang iba pang mga bata. Ngayon, isang batang babae na lang ang natitira, kaya determinado si Hamejima na protektahan ang babaeng iyon, at desperadong nakipaglaban siya sa demonyo. Sa hindi inaasahan, nanalo si Hamejima. Kinaumagahan, dumating ang mga taga-nayon, ngunit sinabi ng batang babae na siya ay isang halimaw, at pinatay niya ang lahat. Gayunpaman, hindi sinisi ni Hamejima ang dalaga, dahil alam niyang gulong-gulo ang isip ng dalaga, at tanging pasasalamat lang ang gusto niya rito. Pagkatapos, si Hamejima ay nakulong. Sa puntong ito, napagtanto niya, ang mga bata ay palaging iniisip lamang ang kanilang sarili. Dahil nawala na ang katawan ng demonyo, kaya siya ay pinagkamalang mamamatay tao. Sa kabutihang palad, si Hamejima ay nailigtas ni Kagaya, tinulungan siyang makatakas sa parusang kamatayan. Sa makatuwid, naramdaman ni Hamejima na ibang-iba si Tanjiro, dahil sa mga sandali ng panganib, palagi niyang pinipiling iligtas ang iba. At nangako si Hamejima na tutulungan si Tanjiro, para hindi siya maligaw sa kanyang landas. Sa oras na ito, ipinaalam ni Genya kay Tanjiro, na siya ay tinanggap bilang alagad ni Hamejima, kahit na wala siyang partikular na talento. Habang si Inosuke ay may balak na kainin ang isda ni Zenitsu, siya ay pinigilan ni Tanjiro. Nagreklamo si Genya na hindi pa rin niya natapos ang pagsasanay, ngunit ipinagmalaki ni Inosuke na malapit na niya itong tapusin, at sinabi niyang walang silbi si Genya. Kaya nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Sa sandaling ito, dinala ni Tanjiro ang pagkain kay Zenitsu, gayunpaman, ayaw kumain ni Zenitsu. Naramdaman ni Tanjiro na kakaiba ang kinikilos ni Zenitsu, kaya napagtanto niyang may pinagdadaanan si Zenitsu. Kahit alam ni Zenitsu na napakabuting tao ni Tanjiro, hindi pa rin siya humingi ng tulong kay Tanjiro, dahil naniniwala siyang siya lang ang makakahawak sa bagay na ito. Sa oras na ito, si Tanjiro ay patungo sa kinaroroonan ni Giyu. Bigla niyang nakita sina Giyu at Shinazu na mahigpit na nag-aaway. Agad na ginamit ni Shinazu ang wind breathing para salakayin si Giyu. Napagtanto iyon ni Tanjiro, nakikita niya ang kanilang mga galaw. Kaya sinagot siya ni Giyu ng water breathing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang kanilang espada. Habang gustong ipagpatuloy ni Shinazu ang pakikipaglaban ng walang armas, agad na pumagitna si Tanjiro para pigilan sila, dahil inakala ni Tanjiro na nag-aaway sila sa sweet rice balls, dahilan upang magalit na sinuntok ni Shinazu si Tanjiro na nawalan ng malay. Nang magkamalay si Tanjiro, nakita niya si Giyu sa tabi niya. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Giyu kay Tanjiro, na nagsasanay at nakikipag-sparring lang sila sa isa't isa. Kaya agad na humingi ng tawad si Tanjiro sa pakikialam sa kanila, hindi kasi magaling magsalita si Giyu. Sa susunod, maghahanda siya ng sweet rice balls para kay Shinazu, at maaari silang maging mas malapit sa isa't isa. Sa mga oras na ito, galit na galit pa rin si Shinazu kay Tanjiro, dahil palagi niya itong ginagalit. Biglang nahagip ng paningin ni Shinazu ang mata ni Nakime, na ikinagulat niya. Napagtanto kaagad ni Shinazu na may nanghihimasok. Sa oras na ito, natagpuan ni Muzan ang mansyon ni Kagaya. Habang si Kagaya ay dumaranas ng matinding karamdaman, sa hindi inaasahan, pumasok si Muzan sa kanyang mansyon, at humarap kay Kagaya. Gayunpaman, si Kagaya ay nanatiling kalmado at sinabing, "Dumating ka na, Muzan." Habang si Muzan ay medyo nagulat, dahil ang pinuno ng Demon Slayer Corps ay ganoon ang hitsura. Sabi ni Kagaya, "Sa wakas, nakaharap na rin kita, Muzan." Ito ay ikinatuwa niya, dahil sa loob ng mahigit 1,000 taon,
kapwa hinahanap ng kanyang pamilya at ng sarili niyang Demon Slayer Corps si Muzan, ngunit hindi pa rin siya nagpakita. Dahil nabulag si Kagaya, kaya inilarawan ng kanyang asawa ang hitsura ni Muzan kay Kagaya. Habang si Muzan ay nakaramdam ng kawalan ng interes kay Kagaya, dahil ngayon siya ay tila napakahina, hindi tulad ng naisip niya, bilang pinuno ng Demon Slayer Corps. Ngunit sinabi ni Kagaya, na-diagnose ng doktor ang pagkamatay ko kalahating taon na ang nakakaraan, ngunit kaya kong mabuhay hanggang ngayon, ito ay dahil sa determinasyon na talunin ka. Gayunpaman, sinabi ni Muzan, pangarap mo lang iyan, dahil ngayon, papatayin kita. Biglang sabi ni Kagaya sa kanya, iisa pala ang bloodline nila ni Muzan libu-libong taon na ang nakalilipas, dahil noong naging demonyo si Muzan, isinumpa ang kanyang pamilya. Lahat ng mga ina po na isisilang ay dadapuan ng karamdaman at maagang mamamatay, kaya kapag natalo na nila ang demonyong iyon, hindi na masusumpa ang kanilang pamilya. Kaya, itinatag nila ang Demon Slayer Corps para tugisin si Muzan. Ngunit walang pakialam si Muzan sa sinabi ni Kagaya, dahil libu-libong tao na ang napatay niya, gayunpaman, walang parusa para sa kanya. Biglang nagtanong si Kagaya, ano ang pinangarap mo sa loob ng libu-libong taon? Habang si Muzan ay kakaiba ang pakiramdam, dahil nasa harapan niya ang pinuno ng Demon Slayer Corps, ngunit wala siyang naramdamang galit kay Kagaya. Bigla niyang nakita ang dalawang anak na babae ni Kagaya na naglalaro, na nagparamdam sa kanya ng sobrang pamilyar at nakaka-relax. Sabi ni Kagaya, palagi ka bang nangangarap ng immortalidad? Kaya inamin ni Muzan, talagang immortalidad ang kanyang layunin. Kapag nakuha niya si Nezuko, kung gayon, matutupad ang kanyang pangarap. Sa sandaling ito, lumapit si Muzan kay Kagaya, ngunit nanatiling kalmado si Kagaya at sinabing, ang immortalidad ay ang lakas ng kalooban ng mga tao, dahil sa loob ng libu-libong taon, ang kalooban ng Demon Slayer Corps ay hindi kailanman nawala, at maraming tao ang palaging sumasalungat sa kalupitan ni Muzan. Naniniwala si Kagaya na, kahit na siya ay patayin, ang Demon Slayer Corps ay magpapatuloy pa rin, ngunit para kay Muzan, iba ito, kung siya ay namatay, kung gayon ang lahat ng mga demonyong nilikha niya ay mamamatay din, na nagpasimulang makaramdam ng hindi komportable si Muzan, kaya nagpasya siyang patayin si Kagaya. Habang ang lahat ng Hashira ay mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan ni Kagaya, dahil napagtanto nilang nasa panganib siya, at sumama rin si Tanjiro kay Giyo. Ito ay lumabas na nauna nang nag-usap ang Hashira sa kanilang mga sarili. Magpapadala sila ng 2 tao para protektahan si Kagaya, ngunit sinabi ni Hamejima na hindi sang-ayon dito si Kagaya, dahil ayaw niyang gamitin ang lakas ng Demon Slayer Corps para sa kanyang sarili lamang. Sa sandaling ito, ang lahat ay sabik na tumatakbo sa kinaroroonan ni Kagaya, at nakita nila ang kanyang mansyon. Habang pinaplano ni Muzan na patayin si Kagaya, naging sanhi ng pagkasunog ng mansyon ni Kagaya, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Nakita ni Tanjiro ang matinding amoy ng dugo at laman sa loob. Sa hindi inaasahan, si Muzan ay nilamon din ng apoy at itinapon sa labas. Ngunit agad din siyang nakabawi, na ikinagalit niya, dahil nakangiti pa rin ang mukha ni Kagaya bago siya mamatay. Mismong si Kagaya pala ang naging sanhi ng pagsabog na iyon, na isinakripisyo pa ang kanyang asawa at mga anak. Kaya't napagtanto ni Muzan na minamaliit niya si Kagaya, dahil naghanda siya ng mga pampasabog at pinaghalo sa maliliit na sandata, na nagpapataas ng pinsala ng pagsabog, na nagpapabagal sa bilis ng pag-recover ni Muzan. Napagtanto niyang may ibang plano pa si Kagaya, dahil pain lang siya, para akitin ang 8 Hashira dito. Sa sandaling ito, nagpapagaling pa ang katawan ni Muzan. Biglang pinalibutan siya ng mga bagay na parang laman. Napagtanto ni Muzan na mga blood demons ang mga ito, kaya inatake siya ng mga matutulis na spike, dahilan para hindi siya makagalaw. Hindi alam ni Muzan kung kaninong blood demon ito. Bigla siyang sinaksak ni Tamayo sa tiyan, na ikinagulat ni Muzan, hindi niya maintindihan kung bakit siya nandito. At sinabi sa kanya ni Tamayo, nag-inject siya ng demon to human transformation drug sa kanyang katawan, na ikinagalit ni Muzan, dahil palihim na nagplano si Tamayo sa kanya. Galit na galit pala si Tamayo kay Muzan, dahil ginawa niya siyang demonyo. Kinain pa niya ang sarili niyang asawa, para lang mabuhay at makitang lumaki ang anak. Ngunit ngayon ay magbabayad siya sa pamamagitan ng pagkamatay kasama si Muzan. Biglang sumulpot si Hamejima sa likod ni Muzan, at agad na inatake ang ulo ni Muzan. Sa sandaling ito, naalala ni Hamejima ang unang pagkakataon na nakilala niya si Kagaya, dahil nakilala ni Kagaya na hindi siya isang mamamatay tao, na nagpakilos kay Hamejima at nakakuha ng kanyang paggalang kay Kagaya.
5 araw na pala ang nakalipas, hinulaan ni Kagaya na pupunta si Musan dito, kaya nagpasya siyang kumilos bilang pain, para matalo ni Hamejima si Musan. Dahil nirerespeto ni Hamejima ang kanyang pinuno, kailangan niyang sundin ang utos ni Kagaya. Sa puntong ito, gumaling na ang ulo ni Musan. Alam ni Kagaya na napakataas ng kakayahan ni Musan sa pagbabagong buhay, kaya ang plano niya ay panatilihing nakakulong si Musan hanggang sa pagsikat ng araw. Nang patuloy na sumulong si Hamejima para salakayin si Musan, agad siyang pumagitna upang pigilan siya. Bigla ding dumating si Shinazu. Nagalit siya nang makitang nasusunog ang mansyon. Sa puntong ito, nakarating na rin ang lahat. Napagtanto nilang may nangyari sa kanilang pinuno. Nakita ni Tanjiro si Musan na ikinagulat niya. Agad na sinabi ni Hamejima sa lahat na siya si Musan, na ikinagulat nilang lahat. Kaya't ginamit nilang lahat ang kanilang breathing styles ng sama-sama, at sabay-sabay na inatake si Musan, ngunit nanatiling walang pakialam si Musan. Biglang nahulog silang lahat sa Infinity Castle. Sa hindi inaasahan, dinala rin dito sina Genya, Inosuke, at ang iba pa, na ikinagulat ng lahat, hindi nila alam kung saan ang lugar na ito. Samantala, nanatiling kalmado si Zenitsu, dahil tatapusin niya ang kanyang gawain dito. Sa sandaling ito, lahat ay nahuhulog. Habang si Tanjiro ay nakaharap kay Musan, na nagpapasaya sa kanya, dahil ang lugar na ito ay magiging kanilang impyerno, at ngayong gabi ay papatayin niya silang lahat. Biglang nahulog si Tanjiro, pero sabi niya, ipapadala kita sa impyerno, Musan. Kaya agad siyang hinamon ni Musan, hayaan mo akong makita ang kakayahan mo, Tanjiro. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.